isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! It's 10:06 in the morning. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si Classmate Dwight. At ako naman si Classmate John. At kayo po ay nakikinig sa selebrasyon, sa month-long celebration ng ika-4 na taong anibersaryo ng Samahang Bidang Bida. Good morning, Classmate John. Good morning, Classmate Dwight. How are you? Okay naman, napakainit ng linggo ngayon, kaya okay naman, mainit-init talaga. Actually, gusto ko lang i-emphasize na ngayong buwan ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na taon sa radyo ng Samahang Bidang Bida. Actually, di ba, Classmate John, kung di ako nagkakamali, 2010 na rebrand itong DZUP. Oh. At ang Samahang Bidang Bida, isa sa mga longest running programs napakatagal na nga, ng DZUP. Classmate John, ano ba ang wish mo sa Samahang Bidang Bida? Well, syempre, unang-una, dapat mas tumagal pa dahil mawawalan tayo ng programa. Mawawalan tayo ng trabaho. Oo, mawawalan tayo ng trabaho. At syempre, mas marami pang guest, marami tayong matutunan dahil pag may nag-guest tayo, mas marami tayong natutunan sa kanila, hindi ba? At ang ating mga classmates na nakikinig ngayon. Oo, tama yan. At ngayong buwan ng ating selebrasyon ay maraming i-offer sa inyo ang Samahang Bidang Bida. Mamaya malalaman natin yan. Pero bago yan, balikan muna natin ang mga balita na nangyari ngayong linggo. At isa na rito ang Philippines looks at solar power to beat high electricity rates, says Aquino. In the light of the rising cost of electricity, President Benigno Aquino III said the government is considering the use of solar energy as an alternative to other sources power. In an interview last May 2, Aquino said the Department of Energy is developing a business model between suppliers and solar panels and various private institutions and educational institutes. In the new business model, the president said what schools or institutions will save from electricity bills will be used to pay for the installation of the solar panels over a 15-year period. ano bang masasabi mo dito, Classmate John? Well, actually, okay naman kasi, di ba summer ngayon, nagkakaroon ng shortage pag summer dahil mas mataas yung demand. And syempre, pag mataas ang demand at malakas yung... Yes, mataas yung demand, syempre, dahil nagkakaroon ng shortage and marami tayo ngayon, mainit nga, di ba? So, dapat gawin natin yung marami tayo dapat magawa sa solar energy. Kung di ako nagkakamali, before siguro mga taong 2012, si President Aquino ay hindi sang-ayon dito sa solar panel, dito sa paggamit ng solar panel. So, medyo intriguing na ngayon nagbago yung stand niya sa certain issue, sa specific na issue na to. Siguro naisip niya rin na marami tayong magagawa sa solar power, kaya dapat naman talaga yung nagbabago ang ating mga desisyon kung ito yung tawag kasi ng panahon ngayon . So, kailangan natin ng energy from solar. So, very science-oriented yung ating balita ngayon. Pero actually, related siya. Kung related tong segue natin to kung bakit related itong paggamit ng solar panel sa ating programa ngayong araw. Dahil nga, ngayong umaga ay pinagdiriwang natin ng Samahang Bidang Bida. Ang ating tema para sa buong buwan ay Stories of Success. Tama. So, ngayong buwan ay i-feature natin ay ang mga guest na may mga kwento ng pagpupunyagi. Tama. Yung paano ba sila nagsimula at kung paano nila narating yung rurok ng tagumpay. Yung kinalalagyan nila ngayon. Oo. So, ngayong buwan po, nais namin magpasalamat sa ating media partner, ang wheninmanila.com para sa pagsama sa atin sa DZUP 1602. Ngayong umaga, ang guest natin ay may kinalaman sa solar power. Oo, so siguro kung merong dapat tayong tanungin tungkol kung ano ang stand nila dito, siguro sila yung perfect na organization para dito. Na makasagot sa mga tanong na to, hindi ba? Ngayong umaga, i-welcome po natin dito sa Samahang Bidang Bida sina Classmate Cassie at Classmate Rafi ng 1 Million Lights. Good morning, guys! Good morning! Good morning! And pakilala kayo. Hello, Classmate Cassie. Hello, ako po si Classmate Cassie. Ako si Classmate Rafi. And sila ay members ng 1 Million Lights. So, alamin muna natin, ano ba tong 1 Million Lights? Okay, so ang 1 Million Lights ay isang youth-led NGO na ang pinaka-advocacy po namin ay ang
pag-distribute ng solar-powered lights sa mga area na gumagamit ng kerosene para sana naman na ma-eradicate po namin yung paggamit ng kerosene lamps. I heard ito ay isang international International. organization. Tama po, opo. So, paano naging international organization to? Okay. So, ang pinaka-mother org po ng 1 Million Lights ay nakabase sa Palo Alto, California. At nakarating po ang 1 Million Lights sa Philippines noong pumunta sa California ang aming country head na si classmate Mark Lozano, na pumunta po siya sa California at nakita po niya ang ginagawa ng 1 Million Lights at nag-decide siya na, okay, gawa tayo ng 1 Million Lights Philippines kasi kailangan ng Pilipinas ang itong proyekto. Aside from the Philippines, saan pa ba nakarating yung 1 million lights? Saan pang bansa? Sa alam ko po, ang 1 Million Lights Philippines ay ang unang official Okay. overseas branch. Pero yung 1 Million Lights po sa States, nagkakaroon po sila ng mga projects sa iba't ibang mga bansa. Okay. I heard, kanina kasi nag-uusap tayo, nagkakwentuhan tayo off-air. Tapos nasabi ni classmate Cassie na ito raw organization na to ay nagsimula pa lang noong, ang founders daw nito, mga high school students. So it's very amazing na high school students ka pa lang, ay meron ka ng... May concern ka na sa community. Meron ka ng initiative. So tell us about it. Paano to nasimulan ng mga high school students? Si classmate Rafi naman. So actually yung simula nito, debate siya. Kasi may debate, yung founder, si classmate Mark Lozano. Tapos may debate kami tungkol sa energy. Tapos pagkatapos, we were talking about it. Kung paano, like, sa debate, we always discuss kung ano yung mga discussions, yung mga issues. Pero wala namang gagawin sa end. So, what we wanted to do was parang make an organization that tackled a problem. Tapos sakto, tama si Cassie na he went to the States. So, he met with yung founder ng 1 Million Lights sa US, and then he wanted to bring it dito sa Pilipinas. Kasi alam naman na maraming communities dito na walang energy at far lang sila. So, wala talaga, off-grid talaga sila. So it's very classmate John. Kasi kung tayo noong mga high school students pa lang tayo, wala tayong idea. Oo nga. I mean, Actually, normally, nag-aaral lang diba? ako noon, ginagawa ko yung mga projects ko. Pero ngayon natin napatunayan na yung mga activities natin inside the classroom, pwede rin pala magdala sa atin ng alam mo yun, yung gusto mong tumulong. Tama. So, classmate Cassie, Opo. ano ba yung mission ng 1 Million Lights? So ang 1 Million Lights, higit sa 1 million ang mission namin. Yung gusto po namin mangyari ay ma-replace ang mga kerosene lamps sa mga communities na binibigyan po namin ng mga lamps. Ma-replace yung mga kerosene lamps with solar-powered lamps. At ang resource na ang pera na ginagastos para sa kerosene lamp pwede magamit for schooling, para sa pagkain, at yung kalusugan po at yung kalikasan na gaganda po yung state niya. Okay. So, ilang members ba meron ngayon ang 1 Million Lights? Yung total volunteer base po namin, marami po kami. Pero yung core team, mga 13. Opo, mga 13 po kami sa core. Paano, kunyari ako, isang normal na student, ganyan, si classmate John, paano kami, kung gusto namin magsumali ng 1 Million Lights, pwede ba? That's what I like to hear. Okay. Kung sino man pong gusto mag-volunteer sa 1 Million Lights, meron po kaming Facebook page at you can contact us through our Facebook page. Hi, gusto ko pong sumali sa isang distribution. How do I do that po? Kukunin po namin ang contact info nyo at pag merong distribution, i-email po namin kayo or i-message po namin kayo, hi, meron po kaming distribution in X place. Would you like to join? Pero meron ba kayong mga committees within the org? Opo, meron po. Anyway, gusto ko lang itanong, kasi knowing that they were high school students when they founded it, it must be difficult. Pero, paano niyo na-handle ito? Paano niyo na-surpass? Paano niyo nalagpasan yung mga early days ninyo sa organization? Actually, yung sa early days ng organization, sobrang mahirap siya. Kasi, yung pinakamalaking problema, funding. Lahat ng mga, kasi yung unang nag-fundraise, solicitation letters. Tapos lahat ng mga, we were sending out our solicitation letters to different organizations, and other groups, parang Rotary. And it was rejected by a lot of people kasi sabi nila, parang high school lang kami, it's too young. Ambitious siya at maganda yung idea, pero parang high school lang kami, so sobrang idealistic siya. Pero in the end, we were able to push our first project sa Catanduanes with 100 lights, with the help of funding. And yung funding sobrang simple, parang nag-bake sale yung friend ko, ganon lang. Tapos in the end, we were able to push through with our first project. And then after that, we were lucky enough to get a sponsorship kasi yung OML sa States,
nagkaroon ng partnership with Energizer sa international. So what they did was they gave us 3,000 lights. Tapos yan yung first project na sobrang malaki. So marami yung na-press and marami yung we were able to go to a lot of communities. So after that, yan yung start ng 1 million lights. So we were able to push through it, and because a lot of people saw na success naman yung project, then we got a lot more help and backing from other organizations. Actually, gusto lang i-emphasize dahil that's the problem when you're young and ambitious at the same time. Na-underestimate ka talaga. No? Pero the fact na nalapasan nila yung time na yun, it's something that we should commend. Tama. We should commend sa 1 million lights. So, are you two founding members of the organization? Oh no. Sino Hindi lang, pares kayong, anong batch kayo sumali? When did you join? I joined 1 year after kasi yung mga founding members, there were just 4 of them. Tapos they were mga friends lang sa high school. They were, may personal relationship. Very close friends naman kayo. Close friends. Tapos I was friends with yung founder mismo. So that's how I joined yung 1 Million Lights. Ikaw, when did you join classmate? Ako po, sobrang different story. Yung nag-join po ako ng 1 Million Lights, mga 2 years ago po ba yun? But, si classmate Mark, yung country head at yung founder po namin, nagbigay siya ng talk sa isang conference. Nilapitan ko po siya to ask a question. And then, nakailang interaction po kami kasi I asked them po, "Hi, would you like to give a talk at my school?" So, pumunta po sila sa school ko, sa high school ko, St. Paul, Pasig. And naka-3 talks po sila. At sa third talk, si Rafi at si Mark, kinausap nila ako, "Hi, would you like to join 1 Million Lights?" So, what made you join 1 Million Lights? Ano nag-motivate sa inyo? Ikaw, sige, si classmate kasi ulit. Okay, opo. Nagustuhan ko talaga yung ginagawa nila. I like na lahat kami young, lahat kami mga teenagers, at, may ginagawa kami for the community. Kasi, I don't see a lot of that po. And I found it so admirable na, may pakialam sila and they're actually doing something. It's really something to aspire for. Ikaw naman, classmate Rafi. So yung unang reason ko, kaibigan ko yung founder. So he approached me kasi nagkaroon yung Energizer project na 3,000 lights. So sobrang bigat yun to plan so many projects. So he said, "Rafi, I need your help in terms of planning." So I said, "Sige, I'll help for this one time lang." Tapos after that one project, I really found like yung advocacy nila like sobrang ganda. So I just pushed through with the org, and then up to now I'm still with them. Kayo rin ba yung pumipili ng mga gagawin nyo within the org? Like for example, ano bang committee mo, classmate Cassie? Okay, ako po ay publicity. Ikaw naman, classmate Raf? Ako po si logistics. Logistics. So kayo ba yung pumipili nun or yung org yung nagde-decide para sa inyo? Depende po sa talents nyo. Mhm. Kaya kung wala naman po kayong talent for publicity, hindi naman po kayo pipilitin like gumawa ng publicity. Saan po yung talent mo, doon po kayo mapupunta. So choice nyo pa rin as Opo, individuals. opo. Okay. So later, pag-uusapan pa natin, classmate John, kung ano ba yung mga committees nila dito sa organizations or 1 Million Lights at kung paano ba talaga sila nagfa-function internally. Oh. Ganun na naman, malalaman din natin mamaya kung ano ba yung mga activities na isinasagawa nila. So, bago po tayo mag-break, ay sagutan po muna ang aming Pulse Alarm Question of the Week. Sino ang nagbibigay liwanag sa buhay mo at bakit? I-like lamang ang aming Facebook page, facebook.com/samahangbidang-bida. Maaari din kaming i-like sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM, o maaari nyo rin kaming i-follow sa Twitter @DZUP1602. Maaari rin kayong tumawag sa aming cellphone number 0927-220-8332. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. It's 10:22 in the morning. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa Samahang Bidang-Bida sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si classmate Dwight. At ako naman si classmate John. At ngayong umaga ay kasama pa rin natin dito sa DZUP booth ang members ng 1 Million Lights Philippines. Pakilala ulit sila. Hi, good morning. Ako po si classmate Cassie. Hi, good morning. Ako si Rafi. Yan, sina classmate Cassie at classmate Rafi. So kanina bago tayo nag-break ay napag-alaman natin kung
ano ba ang 1 million lights? Kung paano sila nagsimula at ano yung mga ginawa nila for And it's very interesting dahil nalaman natin na sila ay High school students high school students na pa nagsimula. lamang noong sinimulan nila ang organization. At nalaman din natin na it's not that it's complicated, pero yung mga early days nila ay syempre medyo nahirapan sila, may mga problemang kinaharap, in-underestimate sila one time, di ba? Yeah. So, pero kung kanina ay nalaman natin kung ano basically ang organization, ngayon naman ay alamin natin kung paano ba sila nagpo-function internally. So, kanina bago tayo nag-break ay nalaman natin na pwede kang pumili ng committees. Pero Oo. hindi natin na-expound kung ano ba yung mga committees na yun. So, classmate Cassie, ano ba yung mga committees ng 1 Million Lights? Okay. So, sa 1 Million Lights, merong Logistics Committee, Publicity, External. Ang external po, sila yung in charge sa halimbawa, may kailangan magbigay ng talk in a certain place. Kaya sila yung pupunta. Meron kaming volunteer committee na yung head ng volunteer committee, siya yung in charge sa pag-coordinate ng lahat ng mga volunteers. Finance, may finance committee, medyo self-explanatory. At may nawawala pa ba? Yun lang po. Opo. Equally divided ba yung bawat committee or merong certain committee na mas maraming members kumpara sa iba? Volunteer definitely ang pinakamalaki. Opo. So, gusto naming malaman kung ano ba yung pinaka-recent na activity ng 1 Million Lights. Tell us about it. Okay, so yung last distribution namin sa Tacloban. Nagkaroon po kami ng unang distribution namin sa Tacloban dahil pagkatapos po ng Typhoon Yolanda, yung most na nagawa namin ay mag-send ng lights kasi yung mga parents namin, hindi kami pinayagan pumunta. You know, medyo obvious naman na hindi kami papayagan. Pero we still wanted to help. Kaya nag-send po kami ng lights at dinistribute ng RTR Foundation, ng iba't ibang mga foundation sa area ng sa Samar at Leyte sa Tacloban. Na pumunta kami nung March, nag-distribution po kami sa Northern Tacloban High School na nag-distribute kami ng I think mga 700 lights to high school students. paano yung mga naging preparations niyo for distribution? I mean, meron bang mga problema kayong kinaharap dahil nagkaroon ng bagyo nun, di ba? Tapos yung air traffic, parang mahirap pumunta doon. Ano yung mga naging problema nyo? Actually, we didn't have so much problems kasi yung RTR Foundation, yung Romualdez Foundation, What's RTR? Romualdez Foundation. Okay. Tapos they're really helpful in terms of lahat ng mga logistics problems. They're able to get all the lights dyan. Tapos they're the ones who gave out the lights to the far-flung communities. So wala naman, pero we did experience kasi diba, right after yung Typhoon Yolanda, there was a lot of power outages dyan sa Samar Leyte. So a lot of people were trying to give solar powered lights. So yung mga suppliers namin actually na-overwhelm kasi lahat ng mga orders. So medyo na-backtrack yung inventory. So yun lang yung problema. Pero in terms of yung air traffic, wala naman. So, classmate John, we can assume na malaki natatanggap na donation ng 1 Million Lights. Tama. Kasi kung tutusin, kasi kunyari, lahat kayo halos ay Manila-based or lahat ay talaga ay sa Manila nakabase. Most of us are Manila-based talaga. So, ibig sabihin, yung transportation nila talaga nag-aeroplano pa sila. Oo. So yung transportation nyo, sino sumasagot nun? Kasi what we did was we applied for a grant sa Philippine International Aid. Tapos sa grant we specified how much you'll spend sa lights, how much you'll spend sa transportation. So they covered for our transportation costs naman. Anong pinakamalayong lugar na ang napuntahan nyo? Okay. Ang pinakamalayong lugar in terms of difficulty getting there, Mountain Province sa Kalinga, Apayao. How difficult is it to go to Mountain Province? How difficult, classmate Rafi? It was very, very difficult kasi sobrang, first of all, we had to take a bus all the way to Cagayan. Tapos after that, we took, that's around 12 hours. Tapos after that, it's around 3 hours na naka 4x4 vehicle going up the mountain. Tapos that was in the community yet. Yan yung base namin for the operation. Tapos from there, we had 5 distributions. Tapos each distribution, naka 1 oras na off-road, one way. Sobrang malayo-malayo siya. Tapos, some of the communities, they were so far na di na kaya ng off-road vehicle. We had to take a Carabao going up the community. So, medyo adventure siya. Pero,
That was a Oo. fun experience. So, tama. Fun experience siya. Tapos, we stayed rin sa community mismo. So, you're able to see na how they live. Kasi we try to also immerse ourselves with our beneficiaries. How was din. the reception? Paano kayo tinanggap ng mga tao dun sa community? Dyan in Kalingapayao, they're really nice. Sobrang nice sila. We stayed with a group of brothers and priests there. So, we stayed with them the whole trip. Tapos, sayang lang, we were supposed to go to a community, and what they did was, it was their fiesta day, the day that we were giving out lights. So, we weren't able to go to the community because there were rains and we had to go back na. Pero, from what I heard, sabi nila, na yung fiesta, naging really, like, festive talaga. Kasi, when they gave out the lights, they were using it for the fiesta mismo. So, sobrang ganda daw. Alam mo, classmate John, yung pagkakabit nila ng solar powered light, sama ba? I think it's very scientific, hindi ba? Oo. Paano I ba nila guess- ginagawa yun? I mean, oo. Sino nagturo sa inyo? Ikaw, classmate Wala Cassie. naman po nagturo sa amin kasi yung lights po na dinedistribute namin, ina-outsource namin yun from a company in California. At pag dineliver na siya dito, yung kahon, kung saan yung box, may instructions naman. Kaya, okay, binabasa namin and then translate into Filipino para pag nag-instruct na po kami in the community, dire-diretso na po. Pero aside sa pagdidistribute ng mga solar-powered LED lamps, ano pa ba yung mga ginagawa ng 1 million lights? Okay. So, pag nagkaka-distribution kami, minsan may nagpa-partner sa aming isa pang organization, kaya may feeding program, sometimes may medical check-ups, may mag-donate ng, let's say, shoes or school supplies. So, distribution yung activity namin or meron po kaming seminar na ini-invite kami ng mga iba't ibang bodies. Hi, magkakaroon po kami ng conference. We'd like 1 million lights to come and speak. Can you make it? Gaano ka sustainable yung mga kinakabit ninyong, yung mga binibigay ninyong lights? Actually, to add to that, kasi aside from that, when you go to a community, we also try to make it sustainable. Kasi of course, these batteries, these lights, they don't last forever. Usually, they last 2 to 3 years. So what we'd do is we'd actually ask them to start giving money, parang microfinancing. So we'll collect 20 pesos every week, and then after a while, we can give them a new light. So at least this project will become more sustainable. Tapos we partnered with some groups there, whether it's the church group or Rotary Foundation. And then what we'd do is we'd use some excess from that money to actually fund other programs. So in Rizal, we're having a program na teaching them sustainable farming. So it goes in line with also yung lights. Kasi they can use the lights to help them in farming, stuff like that. Pero inform nyo kami about the light mismo. Parang ano ba yun? Nagkakaroon pa ba kayo ng installation ng solar panel? Or parang yun na yun, bibigay nyo na lang, i-distribute nyo na lang? Or paano yung ginagawa? May wires ba to? May Oh, wires? ganun? Opo. Paano? Yung solar light namin depends sa model na ini-implement namin sa community. So, halimbawa, gusto namin magkaroon ng sustainable model. Kaya yung kit na dinedistribute namin, may solar lamp at may solar panel. So, yung solar panel, sobrang compact lang siya. So, kung gagawin yung sustainable model, kukunin lahat ng mga solar panel at isa-centralize siya. Like, put them all together and then put them somewhere where all of the beneficiaries can go, like sa simbahan or sa school. Kaya kung gusto nila mag-charge, punta lang doon and pay 5 pesos per charge. And wala namang, hindi mahirap mag-install. Kasi yung unang mga distribution namin, din-distribute lang po namin yung light at ginagamit nila for working, for the household, etc. Pero nagkakaroon ba ng training before distribution? Yes. Okay. Wait, before the distribution? Aha. Hindi naman pong sobrang habang training. Kasi yung mga kasama po namin sa distribution, in-explain namin kung ano yung gagawin nila and yun lang yung training. Pero paano nyo in-instruct yung mga tao? Like, Okay. Pinapakita nyo ba step by step? Yes. So, kung may distribution, yung unang natuturuan paano gamitin yung light ay yung volunteers. So, hi, this is the light, ganito siya ginagamit. So, tinuturuan namin yung volunteers. And then yung mga volunteers, sila po yung mag-instruct sa mga groups ng beneficiaries.
Well, malayo yung napupuntahan nila, 'di ba? Yung mga communities na pupuntahan nyo. So Opo. minsan kahit paano na-compromise yung safety ninyo. So how do you deal with that? Meron ba kayong instances na parang kahit paano na-compromise na yung safety ninyo o sa paglalakad nyo kunwari Oo. sa mga rural areas? Sa Mountain Province nga kanina, Oo. hindi ba? Actually, yung sa Mountain Province, kasi it's supposed to be 2 distributions. Una sa Kalinga, Apayao, tapos sa Mountain Province, Ifugao. Tapos yung 3 days before we left for the distribution, parang nagkaroon ng ambush sa area ng Mountain Province. Oh my God. So, we didn't push through na lang sa distribution sa mga Mountain Province. What we did na lang was we gave the lights to someone there to distribute. So we want to really avoid yung mga, compromise ng safety. Pero of course, we tackle some things, parang hiking, and it's not really that dangerous naman. Pero yeah. Pero it's glad na nakabalik sila ng maayos. Oo, tama. Pero yung sa parents nyo naman, paano kayo nagpapaalam? I mean, Okay. Nung nag-start out ako sa 1 Million Lights, issue yan sa nanay ko na merong waiver before every distribution. Tapos yung nanay ko, hindi ko to pipirmahan. What happens if something happens to you? And hindi namin napirmahan, but eventually, may distribution, then papayag naman siya. So, kahit hindi niya pinirmahan yung waiver, nandyan pa rin yung permission niya. Kasi, I guess, yung nanay ko, NGO rin siya eh. She also does NGO work. Kaya, tanggap po niya na, if you want to help people, may sacrifice. And of course, safety first, always, sa mga distribution namin. oh, ikaw classmate Rafi, meron ka bang naging problema in terms of papaalam sa parents? There's a time na we went to a distribution sa Rizal. Tapos, yung problema, parang, this is the 3rd time we had the distribution sa same community. Pero the 3 times before, parang nagkaroon ng typhoon. So, may typhoon incoming. So, we were like, cancel na lang. So, by the 3rd time, may typhoon ulit. Tapos, we said na, let's push through with it. So, yeah, medyo nakaroon ng problema kasi we ended up getting stuck for a bit. Pero, okay lang naman. So, our discussion here in the DZUP booth ay mas lalong nagiging interesting. Tama. So, wag na wag kayong bibitiw. Sa aming pagbabalik ay aalamin naman natin kung ano ba ang mga future plans ng 1 Million Lights at aalamin din natin kung ano ba ang stand nila sa mga current issues na siguro naapektuhan din sila. So, bago yan, maaari nyo po kaming i-like sa aming Facebook page, facebook.com/Samahang Bidang Bida at sagutan na rin ng aming Pulse Alarm. Sino ang nagbibigay liwanag sa buhay mo at bakit? Maaari nyo ring i-follow ang DZUP1602 sa Twitter at DZUP1602 o i-like kami sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Maaari rin kayong tumawag at mag-text sa 0927-220-8332. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. And it's 10:38 in the morning. Kayo ay nakikinig dito pa rin sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si classmate Dwight. At ako naman si classmate John. Kasama pa rin natin ngayong umaga sina classmate Cassie? at classmate Rafi. dito Hi. dito ng 1 Million Lights. So, nandito pa rin tayo sa ating Stories of Success. Ito ang ating tema para sa 4th anniversary Ng Samahang Bidang Bida. So, kanina bago tayo nag-break ay nalaman natin kung Mga activities na pag-usapan natin kung gaano kahaba ang mga biyahe na, as in yung mga pagtitiis, yung pagpapaalam sa parents, kung paano sila nagdi-deal sa mga ganong problema. we found out how they function internally. So, kanina nalaman natin yun. Ngayon naman, alamin natin kung ano ba ang vision nila sa organization. Oo. Sino sasagot nito? Si classmate Rafi. Ano ba ang future plans ng 1 Million Lights? So, of course, we want to distribute as many lights as possible. So, our goal in the end is like, 1 million. So, yung mga immediate plans for tomorrow, I'm actually going to Samar to distribute 1,000 lights. Tapos, Cassie's also going to Cagayan de Oro. She's going to give a talk in a conference there. So, yun yung mga immediate plans. Pero, for yung plans that involve here, in terms of internally, we're actually trying to put
up OMLUP. So, it's going to be the first branch in terms of sa school. Wow. And I'm spearheading yung project na yun. And I'm with a few of my classmates sa BA. And we're going to try starting up that org here. For sure, maraming It's masali something dyan. to look forward to dahil ang 1 Million Lights ay may napakagandang advocacy. But anyway, gusto ko lang itanong, do you keep count of the lights na Di-distribute. i-distribute nyo? Yes, we do po. Ilan na? I think mga 7,000 na. 7,000. 7,000. Marami-rami na rin, ano? Yes. Long way to go, pero 7,000. It's a start. Oo. It's a start. Tama. Knowing that the org is just Starting. 3-4 years. Yes. Mm-mm. Tapos, tawag dito, paano nyo ina-assess yung mga communities na bibigyan nyo ng lights? Okay. So, yung communities na saan kami nagko-conduct ng distribution, merong mga individuals or groups na lumalapit sa amin, hi, we'd like to have a distribution in this place. Kaya, meron na silang area in mind. Kaya binibigyan namin sila ng community assessment form. At yung community assessment form, hinihingi namin marami pong information tungkol sa community. At ina-assess namin kung fit talaga siya for a distribution. And sometimes, yung mga groups na nagbibigay ng donation, meron na silang area, hi, we're going to give you X amount to have a distribution in X area. Pero nangyari na ba one time na, for example, nagkasabay-sabay yung paghingi sa inyo ng tulong tapos limited lang yung funds nyo, tapos kailangan yung pumili ng isa lang dun sa mga nagpasa ng forms? Actually, what we do then is it depends sa sustainability ng project. Kasi there are some communities na di talaga kaya ng sustainable model. Kasi whether malayo talaga siya or parang ganon. So we take priority sa mga sustainable projects kasi mas malaki yung impact. Mm-mm. So, kayo ba ay humihingi ng tulong sa government? Hindi naman, kasi NGO nga po kami. So, the most help we get from the government ay pag merong mga, for example, merong mga barangay captain or let's say a mayor na wina-welcome kami. Pero hindi naman po kami. Or, Actually, we have a project ongoing right now with the Office of Senator Legarda. Tapos, what we're going to do is we're going to have one distribution with her office sa Surigao. So, yun lang. Actually, that's the only government project that we've had ever. Pero yun. Anong mga nakamit nyo ng mga recognitions sa 1 Million Lights? okay. So, ang country heads namin si classmate Mark Lozano at we have two founders po, si classmate Trisha Peralta na nagsa-study po siya abroad, na kamit po namin ang Tayo Award, 10 accomplished youth organizations at ang Spirit of EDSA. Ooh, congrats! Gusto ko lang malaman, si Sir Mark Lozano ay, ano siya ngayon? Siya ba ay nag-aaral? College student sa DLSU. Oh. Mhm. So, ano ang... Bakit ilaw? Of all the things that na dinodonate nyo, bakit okay. ilaw? Ilaw ang dinodonate namin dahil we see it as a basic need. And also, light as a basic need and also as an enabling factor. Kasi yung thinking po namin ay kung may ilaw sila, mas marami silang magagawa. And also, light symbolizes hope. Kaya, those are the reasons na kung bakit ilaw. Why solar powered yung mga lamps? Of all the lights. Ang solar power ay ang pinaka-sustainable so far na for given what we do with our org, na solar power ang pinaka-feasible at ang pinaka-sustainable na pwedeng idala sa mga communities. Ano ba ang dinadalang negative impact pag kerosene lights yung gamit mo? Okay. So, ang kerosene lamp, pag ginagamit ang kerosene lamp, tinanong namin ang iba't ibang mga tao sa communities at tinanong namin sila, magkano po ang ginagastos nyo for kerosene? And sinasabi nila 50 pesos per day. And these people, mahihirap po sila. Kaya, 50 pesos, malaking sum yon out of their income na pwede nilang gamitin for food, para paaralin ng mga anak nila. So, pag binibigyan namin sila ng solar lamp, we save them that 50 pesos. And also, ang pagsunog ng kerosene, sobrang inefficient. Kaya, mas makakasayang kasi
sobrang dim lang ng light ng kerosene. And also, ang exposure to 2 hours of kerosene ay equivalent to 3 cigarette packs. Grabe, classmate Dwight, no? Kahit na very modern na tayo ngayon, hindi lingid sa kalaman nating lahat na hindi pa rin nararating ng electricity ang maraming communities dito sa bansa. So, alam natin na kapag walang kuryente sa bahay, di ba, parang grabe. Parang ang hirap na mabuhay. Ang hirap mabuhay. Dating milenyo, no? 1 week lang kaming walang kuryente, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa bahay, nakahiga lang ako. Ganon. One time din sa probinsya nung time ko na 1 month na walang kuryente, ang ginawa ko, lumuwas ako sa Maynila. Tapos nagbakasyon ako. Pero sa tingin nyo lang, bakit kaya kahit na very modern na tayo ngayon, marami pa rin sa mga communities dito sa Pilipinas ang wala pa rin kuryente? Kasi yung shape ng Philippines, geography generally. Kasi maraming mga far-flung communities. As I said, yung trip namin to Kalinga, Apayao, sobrang malayo, tapos we had to take a Carabao pa. So it's really hard kahit sobrang modern na yung society. Well, it's really difficult to reach these far-flung places talaga. Are you currently satisfied? Or are you satisfied with the current work of the government para ma-actionan yung issues sa electricity? Kunyari, meron tayong mga balita tungkol sa rotating brownouts, ganyan, blackouts. Anong opinion nyo dito? Okay, we're in UP, so I will be honest. No, I'm not satisfied. Why? Sige, go. Okay. Kaya, yung view ko dito ay, there are a lot of interest groups na naglo-lobby sila for electricity kasi kumikita sila. Kaya itong initiative ni Pinoy na about using solar energy, wow, about time. Because, like, I see it as a problem also na may haharang sa amin kasi, no, you can't have a distribution there kasi, kakabitan namin sila ng light. So, instead of giving them light for free, gusto nilang kumita. So, of course, that's one of the problems that I see. Pero is this the sole responsibility of the government? I mean, sila lang bang may magagawa para sa no. Okay. All of us can help. Pero, ang problema ay most people na wala talaga silang, interest para tumulong. Gusto, like, reklamo lang ng reklamo. And those na gustong tumulong, sana po dumami tayo. At kung maraming tutulong, syempre, ay mas maraming matutulungan. Tama. Ilang taon na kayong sumali ng 1 Million Lights? Ilang taon na kayong members? 2 years and... Yan. Sa 2 years at 3 years ninyong pagisali ng 1 Million Lights, ano ang pinaka-valuable na lesson na natutunan ninyo sa organization? Classmate Rafi. Actually, yung lesson ko is to appreciate what we have. Kasi parang, di ba you said na it's so shocking na in this modern society, parang some people don't have electricity pa, stuff like that. And parang, when there's a brownout, we're so helpless talaga. Tapos when I went to these communities and then looked at the areas and then I stayed in some of the communities, parang kikita mo talaga na how hard their lives are. Na it makes you appreciate talaga that we have this light right now in the booth, or we have electricity every single day and all the comforts that we have right now. So yun yung biggest lesson for me. Ikaw naman, classmate Cassie. Ako po yung biggest lesson. Same with classmate Rafi. Pero ako, in addition to that, give. Just give and give and give. Marami po tayong blessings, and it will make you happy to give, to share. Like, trust me. If you have a lot, share. Trust me. It will change your life for the better. Yan. This is a very heartwarming episode. Nakaka-inspire. What starter for our month-long anniversary celebration. Salamat, classmate Cassie at classmate Rafi, sa pagsama sa amin ngayong umaga dito sa Samahang Bidang Bida. It's a great privilege na makasama kayo. Meron ba kayong nais batiin? Hi, Mom. Oy, happy birthday, Lola. 81 today. Yan, happy birthday! Ikaw, Hi, Mom, also. Makakasama pa natin sila sa ating pagbabalik para sa ating last segment. Pero bago yan, ay sagutan niyo muna ang aming Pulse Alarm. Sino ang nagbibigay liwanag sa buhay mo at bakit? Sasagutin din nila mamaya yan. Sasagutin din natin yan. At maaari niyo pong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/samahangbidang-bida o facebook.com/DZUP1602AM. Maaari nyo rin kaming i-follow sa Twitter at DZUP1602.
tumawag rin po kayo at mag-text sa 0927-220-8332. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. It's 10:52 in the morning. Samahan nyo kami sa natitirang 8 minuto ng programa. Ito po ang Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka. Kasama pa rin natin si Classmate John. Hello, Classmate John. At kasama pa rin natin si Classmate Dwight. Hello, Classmate Ayan. Dwight. At kasama pa rin natin ang ating guest ngayong araw, ang 1 Million Lights Philippines. Sina. Classmate Cassie. And classmate Rafi. Ngayon, dumako na tayo sa ating last Last segment. segment. Ito po, ang Bring, Bring It It Org. Check. X. Pass? Sari-saring usapan. Anything under the sun. Let's bring it org! Nox, bago yung stinger natin. Yes. Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung ano ang say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, Okay. X kung hindi, at pass kung ayaw ninyong mag-comment o wala kayong pakialam. Okay. Paalala lamang po na individual insights lamang ni na classmate Rafi at classmate Cassie ang isasagot nila at hindi nito ini-embody ang side ng buong 1 Million Lights Philippines. So magsimula na tayo. Okay. First issue or first topic. May the 4th be with you, Star Wars Week. Check. Check. Nirvana finally Rock and Roll Hall of Famers. Check. Check. James Franco's bathroom selfie. I want to say pass, but check. At least you're honest. The Amazing Spider-Man 2 garners over 100 million pesos in 2 days. Pass. Pass. World Press Freedom Day. Check. Check. Laboracay 2014. Pass. Pass. MRT Express trial run pushes through. Check. Pinoy appoints Francis Pangilinan as Agriculture Czar. Pass. Yeah, pass. Jericho Rosales ties the knot with girlfriend Kim Jones. Pass. Daniel Padilla holds second solo concert at Araneta Coliseum. And lastly, ito, paborito siguro to ng lahat. Denise Cornejo now behind bars. Pass. At dyan po nagtatapos ang ating Bring It Org. Sagutan na natin ang ating Pulse Alarm. Ang ating Pulse Alarm Question of the Week. Sino ang nagbibigay liwanag sa buhay mo at bakit? Sabi ni Cristel y Marie Alcantara Vergara, si mami ko. Lahat ng advice niya nagbibigay liwanag sa buhay ko. Happy Mother's Day. Yan, Happy Mother's Day din sa aking Happy Mother's Day. mamita. Sabi naman ni Sabi ni Cristel Lagdameo, my parents, they always manage to enlighten me in every endeavor I have. At kahit merong misunderstandings, lagi pa rin silang tama and they brighten up my day when I feel down. Hehe, heart. meron ditong sagot na medyo joke siya. So, wag niyo sabi ni Ronick Dizon, Obama, because things that are near him look so much brighter. Oh. Sabi naman ni Alfred Peleño, the sun, because without it, we're all dead. At isa pa, sabi pa ni Josh Buenaventura, Meralco, kasi kung wala sila, di ko makikita ang dinadaanan ko. So, alamin naman natin kung ano yung sagot ng ating mga classmates dito. Sino nagbibigay liwanag sa buhay mo at bakit? Ikaw muna, classmate Cassie. Sino ba? Si Dane DeHaan. I love the new Spider-Man movie. Wow. At ikaw naman, classmate Rafi. Actually, may babae. Oh! May Pero- babae. So, Buti pa sila. Buti ba sila may babae? So, ayun. Salamat po ulit sa inyo, classmate Cassie at classmate Rafi. It's an honor to be to have you here in Samahang Bidang Bida. At First program natin na makasama natin sila sa anniversary natin, month-long anniversary Oo. celebration. so, iniimbitahan po natin ulit ang ating mga listeners na i-like ang ating Facebook account, facebook.com/Samahang Bidang Bida at Twitter account at SBB_DZUP1602 at doon mag-iwan ng comments at suggestions. Maaari rin ding i-like ang aming DZUP Facebook page,
facebook.com/DZUP1602am para maging updated sa latest issues. Ito po ang 4th anniversary special of SBB featuring stories of success at samahan niyo po kami hanggang sa end of May para sa iba pang aming month-long anniversary episodes. Nais din namin magpasalamat sa wheninmanila.com para sa ating Media partner. media partner. Ako po si classmate Dwight. At ako naman si classmate John. Ang Samahang Bidang-Bida ay bahagi ng boses ng estudyante strip ng DZUP Radio Circle. Abangan ng ikaw naman bukas sa parehong oras, alas 10 ng umaga. Susunod na po ang Talatugtugan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka! Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida. Kita Kids Buddies!